Ang asawa ko mismo ang nag-abot sa akin ng maleta sa pintuan ng bahay na ako ang nagpatayo. Ang sabi niya, wala na raw akong karapatan doon. Hawak na nila ang lahat ng yaman ko, ang 2.5 bilyong pisong pinaghirapan ko. Akala nila, isa na lang akong matandang walang silbi. Pero may isang tawag akong natanggap, isang tawag na magpapabagsak sa kanila mula sa kanilang trono. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Juan de la Cruz, 68 taong gulang. 2 taon na ang nakalipas, ako ang nagtatag at CEO ng Property Spears, na may net worth na higit sa 2.5 bilyong piso. Ngayong gabi, ginagamit ko ang isang baluktot na alambre para buksan ang kandado ng isang basurahan sa likod ng isang restaurant, nagbabaka sakaling may makain. Ang hangin ng gabi sa Metro Manila ay tumatagos sa manipis na jacket na napulot ko sa isang donation box. Ang aking mga daliri ay sugatan, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa pagpipilit kong buksan ang mumurahing kandado ng basurahan. Ang amoy ng panis na pasta, bulok na keso, at maasim na alak ay tumama sa aking mukha, at ang aking sikmura ay kumalam. 2 taon lang ang nakalipas, hindi ako nasa likod ng restaurant na ito. Nasa loob ako. Nakaupo sa paborito kong mesa sa sulok, yung laging nakareserba para sa akin. Pumipirma ako noon ng tseke, nagbabayad para sa isang marangyang hapunan para sa aking asawa, sa aking anak na lalaki, at sa aking anak na babae. Biglang may sumara na pinto ng sasakyan. Nabitawan ko ang alambre. Sinubukan kong magtago sa dilim ng eskinita. Ngunit ang sasakyan ay hindi pumarada sa kalye, huminto ito mismo sa aking harapan. Isang Bentley. Ang Bentley ko. O ang dati kong Bentley, bumukas ang pinto sa panig ng driver at bumaba si Marisa. Ang aking asawa sa loob ng 42 taon, ang babaeng nakipaghiwalay sa akin sa edad kong 66 at iniwan akong walang-wala. Napakaganda niya pa rin. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at suot niya ang isang madilim na berdeng cashmere coat, yung binili ko para sa aming huling anibersaryo. Tumatawa siya sa isang bagay na sinabi ng lalaking bumaba mula sa panig ng pasahero. Si Miguel. Ang aking anak. Ang aking tagapagmana na may edad na 40, ngayon ay ang CEO ng aking kumpanya. Mukha siyang matikas at kampante sa kanyang mamahaling damit, at pagkatapos, nakita ako ni Marisa. Huminto siya sa pagtawa. Ang kanyang perpektong kolorete sa labi ay hindi nagbago, ngunit ito ay tumigas, naging matalim at malupit. Walang awa, walang pagkagulat, kahit kalungkutan ay wala. Ang nakita ko ay pandidiri, siniko niya si Miguel. Ampersand quote, tingnan mo, Miguel, ampersand quote, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa malamig na hangin ng gabi. Ampersand quote, ang iyong ama, ampersand quote. Nanigas ako. Nabitag sa ilalim ng liwanag mula sa security light ng restaurant. Pakiramdam ko ay isa akong hayop na na-corner, lumingon si Miguel. Nagtama ang aming mga mata sa isang iglap. May nakita akong kislap. Hiya. Hindi. Pagkainis lang pala. Umiwas siya ng tingin, kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa, nagkunwaring may tinitingnan na importanteng mensahe. Si Marisa ay tumawa ng mahina. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Isang 70 taong gulang na lalaki, nakasuot ng maruruming damit, sinusubukang magnakaw ng kanilang basura. Ampersand quote, sinabi ko sa'yo, Miguel, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, walang sinuman ang magmamahal sa isang matanda, mahirap, at bigong gaya niya. Nasaan siya dapat manatili, ampersand quote. Tinalikuran niya ako. At walang pangalawang sulyap, naglakad siya patungo sa mainit at maliwanag na ilaw ng restaurant. Si Miguel, pagkatapos ng ilang sandaling pag-aatubili, ay ibinulsa ang kanyang telepono at sumunod sa kanyang ina, naiwan akong nakatayo doon, nanginginig. Ang lamig ay hindi na matiis, ngunit ang hiya ay mas masahol pa. Para itong isang pabigat na dumadagan sa aking dibdib, nahihirapan akong huminga. Tatalikod na sana ako para maghanap ng tulay na masisilungan ng may isa pang sasakyang huminto. Iba ito. Isang simpleng kulay abo na sedan. Isang lalaki na nakasuot ng formal na damit ang bumaba. Hindi siya nakatingin sa restaurant, nakatingin siya sa akin. Naglakad siya palapit ng may determinasyon, naghanda ako. Inaasahan kong paalisin ako. Isang security guard o isang pulis, ampersand quote, excuse me, Ginoo, ampersand quote, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay magalang at propesyonal.
Ampersand quote, kayo po ba si Ginoong Juan de la Cruz? Ampersand quote, ang pangalan ay parang banyaga sa aking pandinig. Matagal nang walang tumatawag sa akin ng Ginoo. Tumango lang ako, hindi makapagsalita, inilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Tiningnan ko ang sarili kong marurumi at bitak-bitak na mga kamay at itinago ang mga ito sa aking bulsa. Hindi siya mukhang nasaktan, basta ampersand apos, ibinaba niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang business card. Ampersand quote, ang pangalan ko po ay Attorney Fernandez. Ampersand quote, nalilito ako. Ampersand quote, wala akong pera. Ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, wala po ako rito para sa inyong pera. Ginoong Juan, ampersand quote, sabi ni Attorney Fernandez na may hindi mabasa na ekspresyon. Ampersand quote, narito po ako sa ngalan ng isang kliyente. Ang inyong kapatid, si Ricardo de la Cruz, ampersand quote. Ricardo. Ang pangalan ay parang suntok sa aking sikmura. Ang aking nakatatandang kapatid. Ang matalino, malupit, at malamig na taong nagtayo ng isang investment fund empire. 30 taon na kaming hindi nag-uusap, ampersand quote, may dala po akong masamang balita, ampersand quote, sabi ni Attorney Fernandez. Ampersand quote, sumakabilang buhay na po si Ginoong Ricardo, 3 araw na ang nakalipas dahil sa atake sa puso, ampersand quote. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ito sakit. 30 taon ay mahabang panahon, ampersand quote, ikinalulungkot kong marinig yan, ampersand quote, sabi ko, ampersand quote, siya po ay isang napakapribadong tao, ampersand quote, patuloy ni Attorney Fernandez. Ampersand quote, ngunit siya ay napaka-espesipiko sa kanyang mga huling habilin. Ang buong yaman niya ay ipinamana niya sa inyo, ampersand quote, ang eskinita ay tila umikot. Siguro ay nagkamali ako ng dinig, ampersand quote, ano, ampersand quote. Ampersand quote, ang yaman po ng inyong kapatid, Ginoong Juan. Ang kanyang penthouse sa Makati, ang kanyang yacht, at ang kanyang mga liquid asset. Pagkatapos ng lahat ng buwis, ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1 bilyon at 800 milyong piso, ampersand quote, 1 bilyon at 800 milyong piso. Ang numero ay walang katotohanan. Tiningnan ko ang aking sapatos na may butas sa dulo, ampersand quote, ngunit, ampersand quote, sabi ni Attorney Fernandez, at alam kong mayroong ngunit. Ampersand quote, may isang kondisyon, ampersand quote, itinaas ko ang aking tingin, ampersand quote, ano ampersand apos, ng kondisyon, ampersand quote, ipaliwanag ko po ang lahat, ampersand quote, sabi ni Attorney Fernandez. Itinuturo ang kanyang sasakyan. Ampersand quote, ngunit una, Ginoong Juan, dadalhin muna natin kayo sa isang lugar na mainit, ampersand quote, walang ipinaliwanag si Attorney Fernandez sa loob ng sasakyan. Dinala niya ako sa isang malinis at tahimik na hotel sa Makati. Ibinigay niya ang kanyang credit card sa reception at kumuha ng isang kwarto para sa akin. Inabot niya ang keycard, ampersand quote, mayroon po akong isang bag para sa inyo sa sasakyan na may ilang mga pangangailangan. Maligo po kayo, maglinis, ampersand quote, sabi niya, hindi sa paraang walang kabaitan. Ampersand quote, babalik po ako eksaktong 1 oras mula ngayon. Doon po tayo mag-uusap, ampersand quote. Tumango ako, kinuha ang susi. Tiningnan ako ng receptionist na may halong pandidiri, ngunit wala siyang sinabi. Pumasok ako sa kwarto. Mainit. Malinis ang sahig. Pumasok ako sa banyo at binuksan ang shower, pinihit ang hawakan sa pinakamainit. Pakiramdam ko ay parang mga karayom ang tubig sa aking balat na ilang buwan nang hindi nalilinis ng maayos. Pagkatapos, tumayo ako sa harap ng salamin, nakabalot sa isang makapal na puting tuwalya. Isang lalaki ang tumingin pabalik sa akin, ngunit hindi ako yon. Isa itong multo. Isang payat, matandang lalaki na may malalim na mga mata, at may hitsura ng permanenteng pagkatalo. Paano ako napunta rito? Hindi ito isang biglaang pagbagsak. Ito ay isang maingat at kalkuladong pagguho. Isang kamatayan sa pamamagitan ng libu-libong hiwa, lahat ay ibinigay ng mga taong pinakamamahal ko, si Marisa. Siya ang laging humahawak sa pananalapi ng pamilya. Ampersand quote, ikaw ang gumawa ng imperyo, ako ang bahala sa mga detalye, ampersand quote, lagi niyang sinasabi habang nakangiti. Akala ko yon ay pagtutulungan. Akala ko yon ay isang partnership. Naging tanga ako. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, si Miguel. Ginawa ko siyang partner sa Property Spears. Ipinagmamalaki ko siya. Ibinigay ko sa kanya ang kontrol sa operasyon. Akala ko yon ay tiwala. Pagtalikod pala yon.
Nagsimula na akong magkwento kay Attorney Fernandez nang bumalik siya. Nagsalita siya sa isang kalmado, klinikal na tono. Paghina ng kognitibo, sabi niya sa hukom. Paiba-ibang desisyon, senyales ng maagang demensya, quote. Napatigil ako. Quote, pagkatapos, binanggit ng kanilang abogado ang tungkol sa aking plano na mag-donate ng 250 milyong piso sa aking dating universidad. Isang bagay na nabanggit ko lang sa kanila habang naghahapunan. Ginamit nila yon laban sa akin, quote. Quote, sumaksi si Marisa, umiiyak, tungkol sa kung paano ako naging makakalimutin at magagalitin. Umupo si Miguel doon, malungkot na tumatango, ang larawan ng isang nabibigatang anak, quote, ngunit ang kutsilyong talagang pumatay sa akin ay si Sofia. Ang aking anak na babae. Ang aking munting prinsesa, quote, huminto ako, ang aking lalamunan ay tila nagsasara. Quote, umakyat siya sa witness stand, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Papa, bulong niya sa mikropono, nakalimutan niya ang pangalan ng anak ko noong nakaraang linggo. Si Leo ang pangalan ng aking anak. Tinawag niya itong Maxi. Naligaw siya pauwi mula sa grocery, ang tindahan na pinupuntahan niya sa loob ng 30 taon. Kailangan ko siyang hanapin. Nakaupo siya sa kotse sa gilid ng daan, umiiyak, quote, kasungalingan, quote, sabi ko kay Attorney Fernandez. Quote, lahat ng iyon. Masama, kalkulado, at nakakasirang puri ng mga kasinungalingan. Leo ang pangalan ng aking apo. Hindi ko siya kailanman tinawag na Maxi. Hindi ako kailanman naligaw, quote, sinubukan kong tumutol. Ngunit ang aking pagsabog ay nagpatunay lamang sa kanilang punto. Ang aking abogado, na binayaran ni Marisa mula sa aking mga account, ay walang silbi. Ang hukom, na nakakita ng isang nag-aalalang asawa, isang nabibigatang anak, at isang nasasaktang anak na babae, ay pinagbigyan ang kanilang petisyon. Si Marisa ang ginawang aking guardian, quote, isang buwan pagkatapos noon, nagsampa siya ng annulment. Gamit ang ganap na legal na kontrol sa lahat ng aking ari-arian, ang annulment ay isang formalidad na lamang. Wala siyang ibinigay sa akin. Pinalayas ako sa sarili kong bahay. Binigyan ako ng maliit na buwanang allowance. Pagkatapos ng 3 buwan, itinigil iyon. Naging palaboy ako, quote, natapos ko ang aking kwento. Tiningnan ko si Attorney Fernandez. Ang kanyang mukha ay seryoso, quote, alam po ng kapatid ninyo, quote, sabi niya sa wakas, quote, alam niya, quote, tanong ko, naguguluhan. Quote, si Ginoong Ricardo ay may isang pribadong kumpanya ng investigasyon na sumusubaybay sa inyo sa loob ng huling 6 na buwan. Siya ay masusi, quote, paliwanag ni Attorney Fernandez. Quote, alam niya ang tungkol sa guardianship. Mayroon siyang mga file tungkol kay Reyes, kabilang ang kanyang mga utang sa pagsusugal. Alam niya ang tungkol sa mga ghost company na itinatayo ni na Miguel at Marisa bago pa man nila ilipat ang mga ari-arian, quote. Si Ricardo. Ang kapatid kong akala ko ay kinalimutan na ako. Siya ay nagmamasid pala, quote, na nagdadala sa atin sa kondisyon, quote, sabi ni Attorney Fernandez, ang kanyang mga mata ay matalas. Quote, ang testament ni Eduardo ay kakaiba. Ipinamana niya sa inyo ang lahat, ang 1 bilyon at 800 milyong piso, ang penthouse, ang yacht, sa isang kondisyon, quote, ano yon, quote. Quote, na gamitin niyo ang mga mapagkukunan ng kanyang tiwala, ang aking kuponan, ang aming mga investigador, ang aming mga abogado, upang legal na baligtarin ang guardianship at bawiin ang bawat piso na ninakaw sa inyo ni na Marisa at Miguel, quote, napahinga ako ng malalim. Quote, gusto niyang labanan ko sila. Bakit, quote? Quote, dahil, Ginoong Juan, quote, sabi ni Attorney Fernandez, ang kanyang boses ay matatag. Quote, hindi nais ni Ricardo na ibigay ang kanyang kayamanan sa isang taong sumuko na. Nais niyang ibigay ito sa kapatid na kanyang naalala. Ang taong dumating sa Metro Manila na walang dala at nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Nais niyang bawiin niyo muna ang inyong dignidad. Nais niyang manalo kayo, quote, mayroon kayong 60 araw.
Simula ngayon, para pormal na magsimula ng legal na hakbang laban kina Marisa at Miguel, quote, at kung tatanggi ako, quote, kung tatanggi kayo. Ang buong 1,800,000,000 pisong yaman ay ililipat sa isang animal shelter, quote, isang animal shelter. Si Ricardo ay laging may madilim na pagpapatawa, naalala ko ang malamig na eskinita. Ang kandado ng basurahan. Ang pag-iwas ng tingin ni Miguel. At ang tawa ni Marisa. Quote, walang sinuman ang magmamahal sa isang matanda, mahirap at bigong gaya niya, quote, isang bagong damdamin ang lumalaki sa aking dibdib. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tungkol sa kasinungalingan ni Sofia. Tungkol sa pagtataksil ni Reyes. Tungkol sa aking pangalan, quote, gagawin ko, quote, sabi ko, ang aking boses ay hindi na bulong ng isang multo. Quote, ibabagsak ko silang lahat, quote. Dinala ako ni Attorney Fernandez sa isang komersyal na gusali sa Rizal. Sa likod ay may isang hilera ng mga storage unit. Binuksan niya ang unit 27. Hindi ito isang storage unit. Ito ay isang silid ng digmaan. Isang ganap na gumaganang, naka-air condition na opisina. May isang malaking whiteboard. Isang mamahaling mesa. Isang high-end na laptop. Mga kahon ng mga file, umupo ako sa upuan. Binuksan ko ang laptop. Isang folder lamang ang nasa desktop. Binuksan ko ito. Rel Holdings. Nakita ko kaagad. Ito ay isang ghost corporation, ang unang pahina ay ang papeles ng pagpaparehistro. Ang petsa, 3 buwan bago ang hearing ng guardianship. Plinano nila ito. Sunod, mga bank statement. Daan-daan. Nakita ko ang daloy ng pera. Ang Property Spears ay nagbenta ng 3 pangunahing lot sa sentro, na nagkakahalaga ng halos 1,350,000,000 piso, sa AE Holdings sa halagang 300,000,000 piso lamang. Pagkatapos ng 3 araw, inilipat ang pera sa isang account, isang pangalan na nakilala ko, isang New York development conglomerate. Ibinenta ng aking sariling anak at asawa ang aking lupa sa kanilang sarili sa napakamurang halaga, pagkatapos ay ibinenta ito sa tunay na mamimili sa buong presyo. 900,000,000 piso. Ninakaw, sunod may isang ifesi. Isang audio file. Pinindot ko ang play. Ang boses ng aking anak si Miguel. Quote, sabihin mo lang na nalilito siya. Sabihin mo lang na nagiging pabago-bago siya. Ang bagong Porsche na yon naghihintay sa'yo. Isipin mo na lang itong isang bayad sa konsultasyon, quote. Pagkatapos ang boses ni Reyes. Quote, susuriin ko ang kanyang mga file. Sa tingin ko ay naaalala ko ang ilang menor de edad na cognitive lapses. Quote. At sa ilalim ng ICC, isang printout ng isang tinanggal na email. Mula kay Sofia papunta kay Marisa, quote, ma, alam kong mali ito. Alam kong hindi talaga may sakit si Papa. Ngunit kailangan ko talaga ang 5,000,000 piso na yon. Ang utang sa credit card. Sasabihin ko ang sinabi mo. Sasabihin ko na nakalimutan niya ang pangalan ni Leo, quote, ang huling piraso ng anumang pagmamahal na mayroon ako para sa kanila ay naglaho na. Hindi sila ang aking pamilya. Sila ang aking mga kalaban. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko si Attorney Fernandez. Quote, nakita ko na ang sapat, quote, sabi ko. Quote, kailangan ko ng isang abogado. Hindi isang abogado ng pamilya. Hindi isang abogado ng ari-arian. Kailangan ko ng isang pating. Ang pinakamahusay at pinakamabangis na abogado sa corporate fraud at litigasyon sa Metro Manila. At kailangan ko siya ngayon, quote. Kayo ba ay nakaranas na rin ng matinding pagtataksil mula sa sariling pamilya? Paano ninyo ito hinarap? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa susunod na bahagi ng kwento ni Juan. Ang katarungan ba ay makakamit? Kinabukasan, dinala ako ni Attorney Fernandez sa isang tour ng salamin at bakal na tumutusok sa kalangitan ng Makati. Pumasok kami sa isang tahimik na elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Ang pangalan sa pader ng salamin, sa simpleng letra, ay nagsasabing, Ramirez. Si Attorney Ramirez ay hindi ang inaasahan ko.
Mga 40% apos, 5 taong gulang, nakasuot ng isang mahigpit at perpektong ginawang kulay abong damit. Nakatayo siya sa likod ng isang malaking salaming mesa, nakatingin sa labas na hindi man lang makakakontrata sa akin, quote. Hindi ko siya sinagot. Lumakad ako palapit sa kanya, kumuha ng isang pulang whiteboard marker, at humarap sa malaking puting pader. Sa kanyang whiteboard, quote, sinasabi nilang nalilito ako, quote, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Quote, sinasabi nilang may kapansanan ako sa pag-isip. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang hitsura ng isang may kapansanang isip, quote, gumuhit ako ng isang kahon sa gitna. Property Spears, isinulat ko sa loob. Sa sumunod na 30 minuto, hindi ako huminto. Nagsalita ako sa wika ng mga numero, batas, at mga ari-arian. Ang ulap sa aking isipan ay nawala, napalitan ng isang malamig at malinaw na kaliwanagan. Ang lalaking nagkakalkal ng basura ay wala na. Ang CU ay nagbalik. Gumuhit ako ng pangalawang kahon. Rel Holdings. Gumuhit ako ng isang araw mula sa aking kumpanya patungo sa kanila. Quote, paglipat isa. 3 pangunahing lot sa sentro, tinatayang halaga ay 1 bilyon at 350 milyong piso. Presyo ng pagbebenta, 300 milyon. Isang kasinungalingan, quote, gumuhit ako ng pangatlong kahon. Quote, New York Conglomerate. 3 araw pagkatapos, presyo ng pagbebenta, 1 bilyon at 200 milyong piso. Netong kita na 900 milyon, inilipat sa 2 offshore account, quote, pinuno ko ang whiteboard. Ito ay isang sapot ng mga transaksyon, petsa, numero ng account, at mga pangalan. Ito ang anatomy ng kanilang krimen. Bumalik ako sa whiteboard. Quote, ginamit nila ang interstate wire transfers. Iyan ay paglabag sa batas federal. Ginamit nila ang koreo para magsumite ng mga peking ulat ng ari-arian. Iyan ay mail fraud. At ginamit nila ang peking pagbebenta upang magdeklara ng isang malaking capital loss na nag-o-offset sa mga lehitimong kita. Hindi lang ako ang niloko nila. Niloko nila ang EARI. Iyan ay malubhang tax evasion, quote, isinara ko ang takip ng marker. Tumingin ako kay Attorney Ramirez. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatayo siya na nakakrus ang mga braso, nakatingin sa whiteboard. Binabasa niya ang komplikadong diagram na kasing dali ng pagsulat ko rito. Naglakad siya palapit, sinusundan ang linya mula sa EU Holdings patungo sa mga offshore account gamit ang isang mahabang kuko. Pagkatapos ay lumingon siya. Ang malamig na maskara ng propesyonal na pagdududa ay nawala. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Nag-aapoy ang mga ito. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ito isang mainit na ngiti. Ito ang pinakanakakatakot at pinakamagandang ngiti na nakita ko. Ito ang ngiti ng isang great white shark na nakakaamoy ng dugo sa tubig. Quote, Ginoong Juan, quote, sabi niya, ang kanyang boses na yon ay isang mababa at mapanlinlang na ungol. Quote, nakalimutan nilang mas magaling ka sa bagay na ito kaysa sa kanila. Quote, pinindot ni Attorney Ramirez ang isang intercom. Quote, kanselahin ang lahat ng aking appointments ngayong araw. At dalhin ang aking punong investigador dito. Ngayon, quote. Humarap siya sa akin. Quote, ang kaso sa pananalapi ay matibay. Ngunit ang buong depensa nila ay nakasalalay sa isang punto. Na kayo ay at pa rin may kapansanan sa pag-isip. Kailangan nating sirain ang pundasyon. Kailangan nating wasakin ang kredibilidad ng taong nagbigay sa kanila ng legal na karapatang nakawan kayo. Quote, Reyes, quote, sabi ko, ang pangalan ay may lasang asido, quote, si Reyes. Quote, kumpirma niya. Quote, kailangan natin siyang in-neutralize. At kailangan nating gawin ito ng mabilis, quote, ang plano ay walang awa at elegante. Ang kanyang punong investigador ay isang babae na nagngangalang Diana Corpus. Hindi lang siya kaakit-akit, siya ay nakakabighani. Siya ang perpektong pain. Ang kanyang cover story ay pamangkin siya ng isang matanda at mayamang tycoon na lumipat sa Makati para tulungan sa pamamahala ng kanyang mga gawain. Ang kanyang unang pagbisita kay Reyes ay isang simpleng appointment. Nagreklamo siya ng pagkabalisa at stress. Si Morales ay naging napaka-profesional. Sa pangalawang pagbisita, sinimula ni Diana ang bitad.
Ampersand quote, hindi lang po ako, doktor, ampersand quote, sabi niya, nanginginig ang boses. Ampersand quote, ang tiyuhin ko po. Nag-aalala ako sa kanya. Nagiging pabago-bago siya. Nais niyang ipamigay ang lahat. Nais niyang mag-donate ng milyon-milyon. Nakakalimutan niya ang mga bagay-bagay, ampersand quote, si Reyes ay nahulog sa bitag, ang huling pagbisita ay 3 araw pagkatapos. Ampersand quote, doktor, hindi na po kami makapaghintay. Kailangan na po naming mamagitan. Ngunit sinabi ng aming abogado na wala kaming magagawa kung walang medical declaration, ampersand quote. Inilagay niya ang isang mamahalin at makapal na sobre sa kanyang mesa. Ampersand quote, ito po ay para sa inyong oras. Isang paunang bayad para sa inyong pagiging maingat, ampersand quote, pinanood namin sa monitor habang ang mga mata ni Reyes ay lumilipat mula sa mukha ni Diana patungo sa sobre. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha niya ang sobre at inilagay sa isang bukas na drawer. Ampersand quote, posible, ampersand quote, sabi ni Reyes, ang kanyang boses ngayon ay mababa at kumpidensyal. Ampersand quote, ang proseso ay simple. Una, kayo, ang pamilya, ay magbibigay ng mga nakasulat na testimonya. Mga kwento. Pagkatapos, dadalhin ko siya para sa isang cognitive assessment. Ang mga pagsusulit ay napakasubhektibo. Lahat ay nasa interpretasyon. Maaari akong magtanong ng mga nakakalitong tanong. Maaari kong bigyang kahulugan ang kanyang pag-aatubili bilang pagkaantala sa pag-isip. Maaari akong bumuo ng isang medikal na ulat na nagpapakita ng isang napakalinaw na larawan ng isang taong hindi nakarapat-dapat na gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Madali lang, basta ampersand apos, magkakaisa kayo, ampersand quote. Kakaamin lang niya. Sa video at audio, umalis si Diana. Isinara ni Attorney Ramirez ang laptop. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ampersand quote, naka-record na. Nagkumpisal ng pandaraya, nagkumpisal ng pagtanggap ng suhol. Ibigay ang supuena kay Reyes para sa deposisyon bukas ng umaga, ampersand quote. Kinabukasan, umupo ako sa mahabang mesa sa conference room ni Attorney Ramirez. Dumating si Reyes kasama ang kanyang abogado. Si Reyes ay isang gulo. Mukhang hindi siya natulog. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay kulay abo at pinagpapawisan. Nang magtama ang aming mga mata, siya ang unang umiwas, sinimulan ni Attorney Ramirez ang deposisyon. Ampersand quote, Dr. Robert Reyes, ampersand quote, sabi niya, ang boses ay malamig. Ampersand quote, kayo po ang pangunahing doktor ng aking kliyente, si Ginoong Juan de la Cruz, sa loob ng 12 taon. Tama po ba? Ampersand quote, opo, tama po, ampersand quote, sabi ni Reyes, ampersand quote, at noong Oktubre 14, 2 taon na ang nakalipas. Nagsumite po kayo ng isang sinumpaang salaysay sa korte patungkol sa kondisyong medikal ni Ginoong Juan. At sa salaysay na yon, sinabi ninyo, at sinisipi ko, ampersand apos, ito ang aking propesyonal na opinyong medikal na si Ginoong Juan de la Cruz ay dumaranas ng makabuluhang paghina ng kognitibo na naayon sa maagang demensya, na nagiging dahilan upang hindi niya kayang pamahalaan ang kanyang sariling mga gawain sa pananalapi at personal, ampersand apos. Tama po ba yon? Ampersand quote, opo, ampersand quote, sabi ni Reyes, nagkakaroon ng kumpiyansa. Inakala niyang ito ay isang labanan ng mga opinyong medikal. Ampersand quote, maaari niyo po bang ipaliwanag ang batayan ng medikal para sa diagnosis na yon? Ampersand quote, itinuwid ni Reyes ang kanyang upo. Ampersand quote, syempre. Ang diagnosis ay batay sa isang multifactorial assessment. Ito ay isang longitudinal observation. Sinimulan ang aking pagsusuri batay sa mga kagyat na alalahanin na ipinahayag ng pamilya ng pasyente. Si Ginang Marisa at ang kanyang anak na si Miguel ay nagbigay ng detalyadong mga ulat tungkol sa pabago-bagong pag-ugali ni Ginoong Juan, pagkalimot at paranoia. Ang pagganap ng pasyente sa Montreal Cognitive Assessment ay nakababahala. Ang klinikal na larawan ay hindi maikakaila, ampersand quote. Natapos siya, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Inakala niyang nanalo na siya, hinayaan ni Attorney Ramirez na manatili sa hangin ang kanyang paliwanag. Pagkatapos, itinaas niya ang isang kamay. Ampersand quote, tayo ngayon ay off the record, ampersand quote, sabi niya. Kinuha ni Attorney Ramirez ang isang ipad mula sa kanyang bag, inilagay niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Reyes, ampersand quote, bago tayo bumalik sa record.
Doktor, ampersand quote, sabi ni Attorney Ramirez, ang kanyang boses ay mababa at nakamamatay. Ampersand quote, nalaman kong laging nakakatulong na kumuha ng pangalawang opinyon. Ito ay isang recording ng isang bagong pasyente nyo. Isang Diana. Sa tingin ko ay nakilala ninyo siya. Nakatingin lamang siya sa kanyang sariling refleksyon sa madilim na screen. Ang abogado ni Reyes ang unang nagsalita. Ampersand quote, kailangan namin ng isang sandali, off the record. Ampersand quote, kuhanin nyo ang lahat ng oras na kailangan nyo. Ampersand quote, sabi ni Attorney Ramirez, lumabas sila. Pagkatapos ng 10 minuto, bumalik sila. Si Reyes ay isang basag na tao. Umuupo siya ng mabigat, nagsalita ang kanyang abogado. Ampersand quote, si Attorney Ramirez. Ang aking kliyente ay handang makipagtulungan. Ganap ampersand quote. Ampersand quote, akala ko nga, ampersand quote, sabi ni Attorney Ramirez. Ampersand quote, babalik na tayo sa record. Ampersand quote, ang pulang ilaw ng kamera ay umilaw. Ampersand quote, Dr. Reyes, ampersand quote, tanong niya ulit. Ampersand quote, ang inyo pong diagnosis kay Juan de la Cruz, ito po ba ay batay sa maayos na medical na kasanayan? Ampersand quote, lumingon si Reyes sa mesa. Ampersand quote, hindi po, ampersand quote, bulong niya, ampersand quote, pakilakasan po ang inyong boses para sa record, doktor, ampersand quote, hindi po, ampersand quote, sabi ni Reyes, basag ang boses, ampersand quote. Sa katunayan, Dr. Reyes, binayaran po kayo para ibigay ang diagnosis na yon, hindi po ba? Ampersand quote, opo, ampersand quote, binayaran ng sino, ampersand quote, ni Miguel Santos. Ampersand quote, at ano po ang ibinayad sa inyo, doktor, ampersand quote, isang kotse. Isang Porsche. At pera, ampersand quote, at ang medical na pagsusuri na isinumitin nyo sa korte, na nagsasabing si Ginoong Juan ay walang kakayahan. Ang dokumentong iyon po ba ay isang kasinungalingan, ampersand quote, isang mahabang katahimikan. Ampersand quote, opo, ampersand quote, sabi ni Reyes, halos hindi marinig. Ampersand quote, ito ay isang kasinungalingan. Lahat ng pagsusuri ay peke. Ang diagnosis ay gawa-gawa lamang. Ito ay pandaraya, ampersand quote, tapos na, sa isang salitang iyon, ang buong legal na pundasyon ng imperyo ni Marisa at Miguel ay nawasak. Sa sandaling iyon, nagpadala ng mga subpoena si Attorney Ramirez kina Marisa at Miguel. Nakita ko sa aking isipan ang kanilang reaksyon. Ang pagkalito, ang pagkabigla, at pagkatapos ang takot. Narinig namin ang tawag ni Miguel kay Marisa. Ampersand quote, ma. Alam niya ang pangalan ng EO Holdings. Paano ito posible? Ampersand quote, kalma ka lang, ampersand quote, sabi ni Marisa. Ampersand quote, isang panloloko lang yan. Tawagan mo si Reyes. Tiyakin mong matatag ang kanyang kwento. Ilibing niya ang matanda sa mga medical files, ampersand quote, ngunit huli na ang lahat. Si Reyes ay hindi na makapagtago. Dahil kami na ang magbubukas ng kanyang bibig. Malamig ang umaga, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng silid pulungan ni Abogado Ramirez. Si Juan, na ngayon ay nakasuot ng bagong tinahing itim na trahe, ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Isang posisyon na dating pinangarap lang niya. Sa magkabilang gilid niya ay nakaupo sina Abogado Ramirez at Abogado Fernandez, ang kanilang mga mukha ay seryoso at handa. Ang pagtitipon na ito ay hindi isang simpleng pakikipag-ayos, kundi isang huling paghaharap, isang pagbubunyad. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at pumasok sina Marisa, Miguel at Sofia. Si Marisa ay naglakad ng mayabang, ang kanyang balikat ay nakataas, ang ngiti sa kanyang labi ay puno ng panunuya. Si Miguel, sa kabilang banda, ay may kasamang pagmamataas, tila kampante sa kanyang kinatatayuan. Ngunit si Sofia, ang kanyang mga mata ay ligaw, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang pitaka, halatang puno ng takot at pag-aalala. Ang tensyon sa silid ay agad na kumalat, bumabalot sa bawat sulok, bawat paghinga, pagpasok pa lamang nila, huminto si Marisa, napansin ang anyo ni Juan. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng pagkabigla. Si Miguel, na sumunod sa tingin ni Marisa, ay nanlaki ang mga mata. Ang kanilang mga mukha ay bumagsak, nagkulay putla, tila nakakita ng multo. Isang multo na akala nila ay matagal nang nakahimlay, ngunit ngayon ay bumangon bilang isang hari, nakaupo sa trono na nararapat sa kanya.
Ang kanilang pagkabigla ay isang musika sa tainga ni Juan, ngunit pinanatili niya ang kanyang poker face, nanatili siyang kalmado, pinagmamasdan ang pagbagsak ng kanyang dating pamilya. Si Abogado Lim, ang abogado ni Marisa, ay mabilis na humakbang pasulong, pilit kinokontrol ang sitwasyon. Ampersand quote, magandang umaga sa inyong lahat, ampersand quote, anya, ang kanyang boses ay pilit na masigla. Ampersand quote, nandito tayo para sa isang simpleng pakikipag-ayos, sa tingin ko. Isang makatwirang sustento para kay Juan de la Cruz ang aming inaalok upang makapagpatuloy siya sa kanyang buhay. Ampersand quote, ngunit bago pa matapos si Abogado Lim, pinutol siya ni Abogado Ramirez. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, puno ng kapangyarihan. Ampersand quote, sa katunayan, mula ngayong oras, ang guardianship kay Juan de la Cruz ay idineklara ng walang bisa at epekto. Ampersand quote. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na tumama sa silid. Lumawak ang mga mata ni Marisa. Nanginginig ang kanyang mga labi. Si Miguel ay napalunok, ang kanyang mukha ay mas lalo pang namutla, ampersand quote, at upang patunayan iyan, ampersand quote, patuloy ni Abogado Ramirez, inilagay ang ilang dokumento sa mesa. Ampersand quote, narito ang pahayag ng pag-amin ni Dr. Reyes, kasama ang mga recording na magpapatunay sa kanyang testimonya. Ampersand quote, ang tunog ng mga papel ay tila mabigat na bato na bumagsak sa kanila. Si Miguel ay halos mawalan ng malay, ang kanyang paghinga ay bumilis. Si Marisa ay nagsimulang manginig, ang kanyang panginginig ay nakita sa kanyang mga balikat. Ang kanyang dating pagmamataas ay unti-unting naglaho. Ngunit hindi pa tapos si Abogado Ramirez. May inilabas siyang isa pang folder, mas makapal kaysa sa nauna. Ampersand quote, at narito naman ang federal na akusasyon laban sa LA Holdings. Mga kaso ng wire fraud, mail fraud, at RICO, na may kaugnayan sa isang organisadong krimen, ampersand quote. Ang salitang ampersand quote, RICO ampersand quote, ay tila nagpabagsak kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi niya nakinaya ang bigat ng sitwasyon. Isang malakas na iyak ang lumabas sa kanyang bibig. Ampersand quote, Mama. Ano ang sinasabi niya? Pandaraya. RICO. Akala ko legal ang lahat. Ayaw kong makulong, ampersand quote, tumayo siya bigla, ang kanyang silya ay bumagsak sa likod niya. Tiningnan niya si Marisa at Miguel ng may galit at paninisi. Ampersand quote, kayo ang may gawa nito. Pinilit niyo akong magsinungaling. Pinilit niyo akong sabihin si Juan ang may kasalanan. Hindi ko na kaya. Ayaw kong makulong, ampersand quote, sa sandaling iyon, tiningnan ni Juan si Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Ampersand quote, Sofia, ampersand quote, Anya. Ampersand quote, maalala mo pa ba ang pangalan ng aking pamangkin, si Leo? Ampersand quote, si Sofia ay naguluhan, ang kanyang isip ay hindi makapag-isip ng malinaw. Ang kanyang mga mata ay lumipat kina Marisa at Miguel, naghahanap ng tulong. Ngunit wala silang masabi. Ampersand quote, asi. Max, ampersand quote, Anya, ang kanyang boses ay mahina at nag-aalangan. Isang malalim na sakit ang naramdaman ni Juan. Ang pangalan ng kanyang pamangkin ay tila isang baliwalang bagay sa kanila. Ang paglilinlang, ang pagtataksil, at ang kanilang kawalan ng pag-aalaga ay lumitaw ng malinaw sa kanyang harapan. Ang kanyang dating pamilya, na akala niya ay nagmamahal sa kanya, ay walang awa. Nakita ni Marisa ang pagbagsak ni Sofia, ang pagkakabunyag ng kanilang mga kasinungalingan. Sa kawalan ng pag-asa, sinubukan niyang gumawa ng huling paninira. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng kapaitan at kasamaan. Ampersand quote, akala mo ba panalo ka, Juan? Ampersand quote, Anya, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ampersand quote, ang property spears na pinaghirapan mong itayo ay wala ng laman. Drain na. Nabaon na sa utang na 2.5 bilyong piso, ampersand quote, tumayo si Marisa, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Ampersand quote, ngayon, ikaw ang mapagmataas na may-ari ng isang 2.5 bilyong piso na utang. Ano ang gagawin mo ngayon, Juan de la Cruz? Isang walang silbi kang nagmamay-ari ng isang malaking utang, ampersand quote. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Ang pag-amin ni Marisa ay isang bomba na sumabog, isang huling pagtatangka na sirain si Juan. Ngunit si Juan, nakinig lang siya. Tiningnan niya si Marisa, at sa kanyang mga labi ay lumabas ang isang banayad na ngiti. Ang ngiti ng isang tao na handa na sa lahat. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango kay Abogado Fernandez.
Si Attorney Fernandez, na isang tahimik na tagapangasiwa, ay biglang naging pinakamakapangyarihang tao sa silid. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya isang kapansin-pansing abogado tulad ni Attorney Ramirez. Siya ay isang tao ng mga trust fund, ng lumang pera, ng tahimik at hindi nababaluktot na kapangyarihan. Kalmado niyang isinara ang kanyang jacket. Natagpuan nila ang mga ghost company, natagpuan nila ang mga iligal na paglipat, natagpuan nila ang malaki at nakakapilay na utang na ipinataw ninyo at ng inyong anak sa kumpanya. Isang 2.5 bilyong pisong utang, tulad ng inyong tumpak na sinabi, ampersand quote. Ampersand quote, at ano, ampersand quote, biro ni Miguel, sinubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. Ampersand quote, ano ampersand apos, ng punto mo? Bangkarot ito. Nanalo kami sa pagkakataong ito, ampersand quote, mukhang malungkot si Attorney Fernandez. Ampersand quote, ang punto, Ginoong Miguel, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, ay muli na naman kayong nag-isip ng isang hakbang lamang. Habang ang aking yumaong kliyente ay nag-isip ng 5 hakbang na mas maaga, ampersand quote. Huminto siya at ipinatong ang kanyang mga kamay sa likod ng isang upuan. Ampersand quote, kayo kasi, ampersand quote, sabi ni Attorney Fernandez, ampersand quote, nang matuklasan ng trust fund na ang Property Spears ay bangkarot, at ang tanging tunay na ari-arian nito ay ang malalaking pautang na kinuha laban dito. Kinailangan naming gumawa ng desisyon. Ano ang gagawin mo sa isang kumpanya na may 2.5 bilyong pisong utang, ampersand quote, tumingin siya kay Marisa. Ampersand quote, at nakarating kami sa isang simpleng konklusyon. 30 araw na ang nakalipas, ang trust fund, na tumatakbo sa pamamagitan ng isang third-party acquisition firm, ay tahimik na binili ang lahat ng utang na iyon. Bawat piso nito. Mula sa bawat bangko na pinagkautangan nyo, ampersand quote. Nagkaroon ng kumpletong katahimikan sa silid. Si Marisa at Miguel ay nakatulala lang. Blanko ang kanilang mga mukha. Sinusubukan nilang iproseso ang mga salita, ngunit hindi nila ito kaya. Ito ay tulad ng pagsasabi sa isang aso na kaya nitong lumipad. Ang konsepto ay hindi umiiral sa kanilang utak, si Attorney Lim, ang kanilang abogado, ay naintindihan. Ang kanyang mukha na maputla na ay naging kulay abo. Mukhang magkakasakit siya. Lumubog siya sa kanyang upuan, isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Ampersand quote, naku, Diyos ko, ampersand quote, bulong niya, ampersand quote, ano, ampersand quote, sigaw ni Marisa, bumaling sa kanya. Ampersand quote, ano ang sinasabi ni Attorney Fernandez, ampersand quote. Nagpa siyang ipaliwanag ito ni Attorney Fernandez sa mga salitang maintindihan niya. Ampersand quote, nangangahulugan iyan, Ginang Marisa, na kami ang bangko. Nangangahulugan iyan na hindi po kayo may utang na 2.5 bilyong piso sa isang dosenang iba ampersand apos, si ibang bangko. May utang po kayo sa akin ng 2.5 bilyong piso, ampersand quote. Hinayaan niya itong tumatak, ampersand quote, at hindi lang ang kumpanya, ampersand quote, patuloy ni Attorney Fernandez, ang kanyang boses ay malambing pa rin. Ampersand quote, binili rin ng trust fund ang inyong mga personal na pautang. Ang mortgage ng inyong bahay, Ginang Marisa. Kami po ang nagmamay-ari niyan. Ang 250 milyong pisong pautang para sa inyong Bentley. Kami po ang nagmamay-ari niyan. Ang unsecured credit line na ginamit ni Miguel para bilhin ang Porsche na yon. Kami po ang nagmamay-ari niyan, ampersand quote, tiningnan niya ang tatlo, ang natutulala na asawa, ang tanga at mayabang na anak na lalaki, ang umiiyak at basag na anak na babae, ampersand quote, karaniwan, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, masaya kaming hayaan kayong magpatuloy sa pagbabayad ng inyong mga utang, ampersand quote. Ngunit tumingin siya kay Attorney Ramirez. Kinuha ni Attorney Ramirez ang usapan. Ampersand quote, ngunit ngayon mayroon tayong federal na kaso. Mayroon tayong nilagdaang pagkumpisal ng pandaraya mula kay Reyes. Mayroon tayong malinaw na ebidensya ng isang kriminal na negosyo. At kapag gumawa kayo ng federal na wire fraud, nilalabag ninyo ang default clauses ng bawat kasunduan sa pautang na inyong nilagdaan, ampersand quote. Ang huling martilyo ay bumagsak. Ngumiti si Attorney Fernandez ng isang malamig, korporasyon ng ngiti. Ampersand quote, na nangangahulugan, Ginang Marisa, lahat ng utang na yon. Ang 2.5 bilyong piso ng kumpanya, ang mortgage ng inyong bahay, ang pautang sa inyong sasakyan. Lahat ay dapat bayaran. Ngayon, ampersand quote, tiningnan niya ang kanyang relo. Ampersand quote, hindi sa susunod na buwan, hindi bukas.
Dapat bayaran ngayon, ampersand quote. Nawala ang kulay sa mukha ni Marisa. Ang pagmamayabang, ang pagkamuhi, ang tagumpay. Lahat ay naglaho, napalitan ng isang raw, guwang na takot ng hayop. Sa wakas ay naintindihan niya. Hindi lang sila idinemanda. Sila ay binubura. Hindi lang sila mawawalan ng ninakaw na pera. Mawawalan sila ng lahat. Ang kanilang bahay, ang kanilang mga kotse, ang kanilang mga bank account. Mas magiging bangkarote sila kaysa sa bangkarote. Sa isang salita, sila ay giba. Inilabas ni Atty. Ramirez ang isang huling dokumento sa mesa. Manipis lang ito. Isang pahina. Ampersand quote, ito ay isang pangkalahatang pagpapalaya. Ampersand quote, sabi niya, ang kanyang boses ay patag. Ampersand quote, lalagdaan nyo ang 100% ng inyong mga share sa Property Spears at sa kriminal na negosyong kilala bilang Rizzi Holdings pabalik kay Ginoong Juan, epektibo kaagad. Sasang-ayon kayong lisanin ang inyong bahay bukas ng alas 5 ng hapon. Lalagdaan nyo, ampersand quote, o ano, ampersand quote, bulong ni Marisa, ang kanyang boses ay parang tuyong kaluskos. Ampersand quote, o ampersand quote, sabi ni Atty. Ramirez, ampersand quote, tatawagan ko ang opisina ng federal na tagausig. At bukod sa bundok ng ebidensya na ipinapadala ko sa kanila, idadagdag ko ang personal at nakakabiyak puso na testimonya ni Ginoong Juan de la Cruz sa inyong kaso kriminal. At gagawin kong personal at profesional na misyon na siguruhin na kayo, ang inyong anak na lalaki, at ang inyong anak na babae ay gugulin ang susunod na 20 taon sa federal na bilangguan, ampersand quote. Hindi na binasa ni Atty. Lim ang papel. Kinuha niya ito. Kumuha ng panulat. Itinulak niya ito sa harapan ni Miguel. Ampersand quote, perman mo, Miguel, ampersand quote, bulong niya. Si Miguel, ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya mahawakan ang panulat, ay pumirma. Itinulak ito ni Atty. Lim kay Marisa, nanginginig din ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng natalo. Pumirma siya. Tapos na. Lahat ay sa akin. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan niyo po akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kong mayroon pa ring mga kasama ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para maikwento ko ang huling bahagi ng kwento ng isang tahimik na ama, si Juan. Ang inyong mga reaksyon ay mahalaga. Umupo ako sa conference room ni Atty. Ramirez. Ang huling beses na narito ako, ang hangin ay siksik sa tensyon. Isang linggo pagkatapos, ang silid ay isa na lamang silid. Tahimik, profesional. Tapos na ang digmaan. Pinipirmahan na lang namin ang kasunduan sa kapayapaan, ang mesa sa harapan namin ay puno ng mga dokumento. Kinakatawan nila ang kabuuan ng aking dating buhay at ng aking bagong buhay. Ang huling 7 araw ay isang mabilis na daloy ng purong lohistikal na kapangyarihan. Tapat sa kanilang salita, lumisan sina Marisa at Miguel sa bahay. Ang mga kasama ni Atty. Ramirez, hindi ang sa akin, ay nakatayo sa damuhan, binabalikan ang mga item sa isang listahan habang kinakarga ng isang moving truck ang kanilang personal na gamit. Pinilit si Marisa na magbayad para sa truck. Ang Bentley ay wala na. Ang Porsche ay wala na. Ang kanilang mga bank account ay frozen, nakabinbin ang federal na investigasyon. Ang aking kumpanya, ang Property Spears, ay opisyal nang sa akin muli. Tama si Marisa sa kanyang huling suntok. Ang kumpanya ay isang balat ng balat, sinipsip hanggang sa matuyo. Ngunit namali siya sa punto. Ito ay isang malinis na balat ng balat. Salamat kay Atty. Fernandez, ang malaking utang na 2.5 bilyon na kanilang ipinataw sa akin ay hindi na isang pananagutan. Ito ay isang asset na nasa mga kamay ng trust fund ng aking kapatid. Ang Property Spears ay, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ganap, buo, at kamangha-manghang malinis, ampersand quote, ito na ang huli, Ginoong Juan, ampersand quote, sabi ni Atty. Ramirez. Ang kanyang boses ay puro negosyo, ngunit mayroong kislap ng respeto sa kanyang mga mata na wala roon dati, ito ang huling dokumento. Ang opisyal na nagtatapos sa aming pakikipag-ugnayan. Kinuha ko ang kanyang mabigat at mamahaling fountain pen. Nilagdaan ko ang aking pangalan, Juan de la Cruz, sa ibaba. Ang pirma ay hindi ang nanginginig na sulat ng isang biktima. Ito ay ang malakas, malinaw, at mapagpasyang sulat ng isang tagapagtatag, ampersand quote, tapos na, ampersand quote, sabi ko, itinulak pabalik ang papel sa kanya, ampersand quote,
tapos na, ampersand quote, sabi niya. Maingat na inilagay sa isang file. Ampersand quote, ang kaso sibil ay nagtapos na. Mayroon na kayong inyong kumpanya. Mayroon na kayong inyong bahay. Mayroon na kayong lahat, ampersand quote. Tumango ako. Tapos na ang aking negosyo sa kanya. Ngunit ang aking negosyo sa silid na ito ay hindi pa. Kailangan kong gamitin ang mga mapagkukunan ng kanyang trust fund upang lumaban. Upang baliktarin ang guardianship. At bawiin ang ninakaw sa akin, ampersand quote, iginawi ko ang aking kamay sa bundok ng papeles sa mesa ni Attorney Ramirez. Ampersand quote, sa sandaling ito, natugunan na ang kondisyong iyon. Ang guardianship ay baligtad. Ang mga ari-arian ay nabawi. Ang pagkumpisal ni Reyes na i-file. Sina Marisa at Miguel talunan. Nagawa ko ang kanyang pinapagawa, ampersand quote, tiningnan ko siya sa mata. Hindi na ako ang lalaki sa eskinita. Hindi na ako ang multo sa hotel. Ako ang lalaking kakapanalo lang sa isang imposibleng digmaan, ampersand quote, nakatupad ako sa kondisyon, Attorney Fernandez. Narito ako upang tapusin ang estate ng aking kapatid. Handa na akong tanggapin ang mana, ampersand quote, tiningnan ako ni Attorney Fernandez. Hindi siya nagsalita sa mahabang sandali ng katahimikan. Hindi siya nakatingin sa aking vest. Hindi siya nakatingin sa mga dokumento. Sa akin siya nakatingin. Sinusuri niya ang isang bagay, pagkatapos, sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ang kanyang matalas at propesyonal na maskara ay natunaw. Ngumiti siya. Ito ay isang maliit, tunay at malalim na magalang ng ngiti. Inilahad niya ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, kinuha ko ito. Ang aking kamay ay matatag. Ang kanyang kapit ay matatag, ampersand quote, binabati kita, Ginoong Juan, ampersand quote, sabi niya, at ang kanyang boses ay mainit. Ampersand quote, nagawa ninyo. Ganap ninyo itong nagawa, ampersand quote, hawak pa rin niya ang aking kamay nang sabihin niya ang mga salitang muling magbabago ng lahat, ampersand quote, nakatupad ka sa pagsubok, ampersand quote. Napatigil ako. Hawak pa rin ang kanyang kamay. Ampersand quote, isang pagsubok, ampersand quote, ulit ko. Ang salita ay kakaiba. Ampersand quote, Attorney Fernandez, akala ko ito ay isang kondisyon. Isang legal na kinakailangan. Isang stipulation sa testament, ampersand quote, ngumiti lang si Attorney Fernandez. Ang kalmado, magalang ng ngiti. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay, ampersand quote, Ginoong Juan, ampersand quote, sabi niya, at ang kanyang boses ay mabait. Ampersand quote, mali ang iyong pagkakaintindi sa buong sitwasyon. Patuloy mo itong tinatawag na pagsubok. Patuloy mo itong tinatawag na kondisyon. Akala mo ay hinuhusgahan ka ni Ricardo, ampersand quote, umiling siya ng dahan-dahan. Ampersand quote, hindi siya, ampersand quote. Nalilito ako. Ampersand quote, ano ang sinasabi ninyo? Kayo mismo ang nagsabi. 60 araw. Labanan ang aking pamilya. Kung mabigo ako, pupunta ang pera sa isang animal shelter. Iyan ay eksaktong tunog ng isang pagsubok, ampersand quote, opo, ampersand quote, sabi ni Attorney Fernandez. Ampersand quote, iyan ang ipinag-utos sa akin na sabihin sa inyo. Dahil iyon ang kwento na kailangan ni Ricardo na paniwalaan nyo. Ngunit hindi iyon ang katotohanan, ampersand quote, ang silid na pakiramdam ko ay napakalinaw na, ay biglang umikot muli. Si Attorney Ramirez, sa unang pagkakataon, ay tumingin mula sa kanyang mga papeles. Ang kanyang sariling kuryosidad ay umabot sa sukdulan, ampersand quote, Attorney Fernandez, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, ano nagsinungaling kayo sa akin, ampersand quote. Ampersand quote, ipinakita ko sa inyo ang isang senaryo, Ginoong Juan, ampersand quote, sabi niya, ang kanyang boses ay tumpak. Ampersand quote, isang senaryo na mainat na binuo ng inyong kapatid. Siya ay isang henyo. Isang master ng pananalapi. Ngunit higit pa roon. Siya ay isang master ng likas na pag-ugali ng tao. At kilala niya kayo. Alam niya ang inyong lakas. Alam niya ang taong nagtayo ng kumpanyang ito mula sa wala. Ngunit alam din niya ang inyong puso. Alam niya ang inyong kakayahang magpatawad, ampersand quote, hindi ako nagsalita. Ampersand quote, may isang bagay na kinakatakutan niya, ampersand quote, patuloy ni Attorney Fernandez, ang kanyang boses ay mababa. Ampersand quote, hindi na kayo mabibigo sa labanang ito. Kumbinsido siyang mananalo kayo.
Ang kinakatakutan niya ay kung ano ang mangyayari pagkatapos ninyong manalo. Kinakatakutan niya na kunin inyo ang inyong 1,800,000,000 piso. At kung si Marisa, o si Miguel, o lalo na si Sofia, ay lalapit sa inyo, umiiyak, humihingi ng tawad, nagmamakaawa para sa pangalawang pagkakataon. At na kayo, Juan de la Cruz, ang lalaking may malaking, basag na puso, ay ibibigay iyon. Alam niya, quote, tiningnan niya ako ng may malalim, malungkot na pag-unawa. Quote, alam niya na kung gagawin niyo iyon, ulitin lang nila ang lahat. Kukunin nila ang 1,800,000,000 piso tulad ng pagkuha nila ng 2.5 bilyong piso. At sa pagkakataong ito, iyon ang papatay sa inyo, quote. Huminto siya, hinayaan ang bigat ng katotohanan iyon na manatili sa silid. Quote, kaya bumuo siya ng isang bitad. Isang makinang, perpekto, at hindi tinatabla ng bala na bitad. Ngunit ang bitad, Ginoong Juan, ay hindi kailanman para sa inyo. Ito ay para protektahan kayo mula sa kanila, quote. Nalilito pa rin ako. Quote, ang animal shelter, quote, walang animal shelter, quote, sabi ni Attorney Fernandez, sa wakas ay binuksan ang kanyang sariling maleta. Kinuha niya ang isang naiibang dokumento. Iba ang kulay. Quote, iyon ay isang kasinungalingan. Isang makinang na diversion. Ang animal shelter ay nagpapatunay ng kwento para sa inyo. Nagbigay ito sa inyo ng marangal na dahilan para lumaban. Ngunit ang tunay na testament, quote, itinulak niya ito sa mesa. Quote, ito ang tunay na huling codicil ng testament ng inyong kapatid. Ang tanging nakita ko, quote, tiningnan ko ito. Ang wika ay siksik. Ngunit nakita ng aking mga mata ang mga pangunahing talata, quote, sinasabi nito, quote, sabi ni Attorney Fernandez, summarizing, quote, ipinamamana ko ang aking buong yaman, na nagkakahalaga ng 1,800,000,000 piso, sa aking minamahal na kapatid, si Juan de la Cruz, quote, pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Ito na. Quote, gayunpaman, quote, basa niya, quote, kung sa loob ng 60 araw pagkatapos ng aking kamatayan, ang aking kapatid na si Juan de la Cruz, na nabigyan ng kaalaman tungkol sa manang ito, ay kusang loob na makikipag-ugnayan, susubukang makipagkasundo, o magbibigay ng anumang tulong pinansyal sa kanyang dating asawang si Marisa Santos, o sa kanyang mga anak na sina Miguel at Sofia Santos. Kung gayon, ang buong mana na ito sa aking kapatid ay magiging walang bisa at epekto, quote, nanigas ang aking dugo. Tiningnan ko siya. Walang bisa at epekto, quote, kung gayon, ang animal shelter, quote. Quote, hindi, quote, sabi ni Attorney Fernandez, ang kanyang boses ay bumulong. Binasa niya ang huling, kakilakilabot, at makinang na linya. Quote, at sa pangyayaring iyon, ang buong yaman na 1,800,000,000 piso ay agad at hindi na mababawi na ililipat kina Marisa Santos, Miguel Santos, at Sofia Santos upang hatiin ng pantay-pantay sa pagitan nila. Quote, hindi ako makahinga. Nakatitig lang ako sa kanya. Ako ay hindi makapagsalita, ang bitad. Ang bitad. Kung ako ay ako, kung ako ang mahinang tao na kinakatakutan ng aking kapatid, kung nakita ko si Sofia na umiiyak sa conference room na yon at sinabi ko, quote, pinapatawad kita, quote, kung nag-alok ako ng kahit 1 piso. Quote, makukuha nila ang lahat, quote, bulong ko, quote, makukuha nila ang lahat, quote, kumpirma ni Attorney Fernandez. Quote, ang buong 1,800,000,000 piso, quote, sa wakas ay naintindihan ko. Ang purong kalamigan at brutal na kinang nito. Ang 60 araw na timeline. Ang kaso. Si Attorney Ramirez. Ang silid ng digmaan. Hindi ito isang pagsubok upang makita kung ako ay karapat-dapat. Ito ay isang pagkukulong. Isang 60 araw na legal na inutos na pagkukulong, na idinisenyo upang panatilihin akong ligtas mula sa aking sariling puso. Lumikha siya ng isang senaryo kung saan, upang makuha ang mana, hindi ko sila maaaring kontakin. Hindi ko sila maaaring patawarin. Kailangan kong labanan sila. Kailangan kong manalo. Ginawa niya itong legal na imposible para sa akin na maging ama. At pinilit niya akong maging isang tao. Quote, hindi lang niya ibinigay sa inyo ang kanyang pera, Ginoong Juan, quote, sabi ni Attorney Fernandez ng mahina, isinasara ang file.
Ampersand quote, alam niya ang inyong kahinaan. Kaya binigyan niya kayo ng isang hindi tinatabla ng bala, legal na nagbubuklod na dahilan upang iligtas ang inyong sarili. Ampersand quote, bumagsak ako pabalik sa upuan. Ang 50,000 na vest ay parang isang costume. Ang aking kapatid. Ang aking hiwalay, malamig at walang awang kapatid. Hindi lang niya ako binigyan ng mana. Binigyan niya ako, ang mga ari-arian nito na ngayon ay pag-aari ng trust fund ay nabuwag. Isinara ko ang kabanatang iyon ng aking buhay, hindi ako retirado. Hindi ako nagpapahinga. Ang aking kapatid, sa kanyang walang hanggan at komplikadong karunungan, ay hindi lang iniwan sa akin ang kanyang pera. Iniwan niya sa akin ang kanyang trabaho. Ginugugol ko ang aking mga araw sa isang opisina na may tanawin ng Bonifacio Global City, pinamamahalaan ang Ricardo de la Cruz Investment Fund. Muli akong isang CA. Pinamamahalaan ko ang 1,800,000,000 piso at ginagawa ko itong 2 bilyon pagkatapos ay 2.25 bilyon. Ang mga kasanayan. Ang mga kasanayang nagtayo ng aking unang imperyo. Mas matalas ang mga ito kaysa dati. Ang aking isip, na idineklara nilang basag at nalilito, ay nagpapamahala ngayon ng isang komplikadong portfolio ng mga internasyonal na stock. Muli akong isang taong may layunin. Muli akong ako, ngayong umaga, ang aking assistant, isang makinang na dalaga na tumatawag sa akin ng Ginoong Juan ng may tunay na respeto, ay nagdala ng koreo. Karamihan ay mga ulat sa pananalapi, mga imbitasyon sa mga charity gala, at mga sulat mula sa mga bangko. Ngunit may isang sulat. Isang personal na sulat. Ang sobre ay mura. Baluktot ang selyo. At ang sulat kamay ay isang desperado, umiikot na sulat. Ang address ng nagpadala ay isang maliit, walang elevator na apartment sa isang mahirap na kapitbahayan sa Metro Manila, mula kay Sofia. Ang aking anak na babae. Isinulat niya na humihingi siya ng tawad. Isinulat niya na nagtatrabaho siya sa 2 trabaho, isa sa isang coffee shop, isa sa paghihintay ng mesa. Isinulat niya na wala na sina Marisa at Miguel. Nawala sila, iniiwan siya upang harapin ang mga class action lawsuit at pagkasira ng lipunan ng mag-isa. Isinulat niya na nag-iisa siya. Na natatakot siya. Na mahal niya ako. Na gusto lang niyang malaman kung kaya kong magpatawad. 2 taon na ang nakalipas, sisirain ako ng sulat na ito. 1 taon na ang nakalipas, babasagin nito ang aking puso. Kahit 60% apos, isang araw na ang nakalipas, maaaring nag-alinlangan ako. Maaaring naaalala ko ang maliit na batang babae na humahawak sa aking kamay. Hindi ang babaeng nagsinungaling sa witness stand, binasa ko ang sulat ng 1 beses. Nakita ko ang maingat, mapanlinlang na mga parirala ng kanyang ina, na pinaghalo sa kanyang sariling tunay na pagkaawa sa sarili. Nakita ko ang parehong kahinaan na nagpahintulot sa kanya na bilhin sa halagang 5,000,000 piso. Tumayo ako mula sa aking mesa. Lumakad ako patungo sa heavy-duty na paper shredder sa sulok ng aking opisina. Ipinasok ko ang sulat sa slot. Umungol ang makina ng 1 segundo. At pagkatapos nawala na siya, wala akong naramdaman. Walang galit. Walang paghihiganti. Kahit kalungkutan. Tanging katahimikan. Ang katahimikan ng isang pinto na sa wakas ay isinara ng matatag at permanente. Nakikita ko ang balita mula sa Metro Manila. Si A. Reyes, tulad ng ipinangako ni Attorney Ramirez, ay nawalan ng kanyang lisensyang medikal. Siya ay dishonored at humaharap sa sarili niyang mga kaso mula sa ibang mga pasyente. Sina Miguel at Marisa ay wala sa bilangguan. Hindi pa. Ngunit ang class action lawsuit na inihain ng lahat ng iba pang mga investor na kanilang niloko ay bumungkal sa kanila. Sila ay, tulad ng tumpak na hula ni Marisa para sa akin, bangkarote. Sila ay mahirap. Sila ay mga bigo. 70 taong gulang na ako. Dati ampersand apos, lay naniwala ako na ang pamilya ang lahat. Dati ampersand apos, lay naniwala ako na ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagtitiis. Na ang pagpapatawad ay isang walang limitasyong kabutihan. Nagkamali ako, ang respeto ang lahat. At ang paggalang sa sarili ang pundasyon ng lahat. Kung wala ito, ang pagmamahal ay isang salita lamang para sa pang-aabuso, tama si Marisa ng gabing iyon sa eskinita. Sinabi niya na walang sinuman ang magmamahal sa isang matanda, mahirap at bigong gaya ko. At tama siya. Ngunit ang mahirap ay hindi tungkol sa pera sa iyong bank account.
Ang mahirap ay hindi tungkol sa vest na suot mo o sa basurahan na tinatayo mo sa tabi. Ang mahirap ay isang estado ng kaluluwa. Ang mahirap ay kung wala ka ng paggalang sa sarili. Ang mahirap ay kung pinahihintulutan mo ang ibang tao na tukuyin ang iyong halaga. Nasabihin sa iyo kung sino ka. Naburahin ka. Tunay akong mahirap ng gabing iyon. Hindi dahil nagugutom ako, kundi dahil tinanggap ko ang kanilang kahulugan sa akin. Sumuko ako, ang aking kapatid na si Ricardo. Ang aking malamig, walang awa, at hiwalay na kapatid. Siya ang nakakaalam. Hindi niya ako binigyan ng 1,800,000,000 piso. Binigyan niya ako ng mas mahalaga pa. Binigyan niya ako ng 60 araw na pagkukulong. Binigyan niya ako ng isang hindi tinatablan ng bala, legal na nagbubuklod na dahilan upang pilitin akong bawiin ang sarili kong kaluluwa. Tumingin ako sa lungsod. Hindi ako mahirap na tao. Hindi ako bigong tao. Hindi ako walang kakayahang matanda. Ako si Juan de la Cruz. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, sa edad na 70, natutunan ko sa wakas na mahalin ang aking sarili muna. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa edad na 70 ay hindi tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa halaga. Nalaman ko na ang tunay na kahirapan ay hindi ang kawalan ng tirahan. Ito ay ang pagiging mahirap sa espiritu. Ang pagpapahintulot sa iba na tukuyin ang iyong halaga. Tinuturuan natin ang mga tao kung paano tayo tratuhin. Ang bulag na pagpapatawad na walang pananagutan ay hindi isang kabutihan. Ito ay isang anyo ng pagkasira ng sarili. Ang huling regalo ng aking kapatid ay hindi ang kanyang milyon-milyon. Ito ay ang paalala na dapat mong igalang ang iyong sarili muna. Dapat kang maging handang lumaban para sa iyong sariling dignidad. Dahil kung hindi mo gagawin, walang ibang gagawa. Naranasan mo na ba ang mahirap na desisyon sa pagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa pamilya at pagtatanggol sa iyong sariling paggalang sa sarili? Dito nagtatapos ang kwento ni Juan de la Cruz. Ano sa tingin niyo ang naging desisyon ni Juan sa huli? Mayroon ba kayong gagawing naiiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga komento. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng aral o nagparamdam ng anumang emosyon, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng isang like. Ibahagi ito sa isang taong sa tingin nyo ay makakaugnay din, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang mga susunod pang misteryo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at malay natin, sa susunod na pagkakataon kayo na mismo ang magiging bida. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.